25 katotohanan tungkol sa aswang, ang evil spirit na namumuhay sa mga tao. Nakilala mo sana ang isang aswang nang hindi mo namamalayan. Be strong. Ang aswang ay isang nagbabagong hugis na masamang espiritu. Ito ay kombinasyon ng isang vampira, isang ghoul, isang mangkukulam, at isang hayop. Hindi tulad ng mga vampira, ang mga aswang ay itinuturing na daywalkers dahil hindi sila sinasaktan ng sikat ng araw. Gayunpaman, sila ay pinakamahina sa araw dahil hindi nila taglay ang kanilang higit sa tao na lakas. Sa araw, duguan ang mga mata ng mga aswang dahil nagpuyat sila buong magdamag sa paghahanap ng mga bahay kung saan may mga gising para nakawin nila ang mga bangkay. Nanghuhuli lamang sila sa dilim dahil naniniwala sila na iyon ay kapag ang Diyos ay natutulog. Ang mga aswang ay katulad ng mga tao. Nakakaranas sila ng malawak na hanay ng mga emosyon, mula sa galit hanggang sa kalungkutan, hanggang sa kahihiyan, hanggang sa kaligayahan. Maaari silang bumuo ng mga pagkakaibigan at hindi kailanman magdudulot ng pinsala sa kanilang mga kaibigan at kapitbahay. Ang mga aswang ay karaniwang inilalarawan bilang babae. Madalas silang lumalakad ng nakaposisyon ang kanilang mga paa sa likod at maaari silang gumamit ng mga vocal trick upang magkaila ang kanilang sarili. Tatahimik sila at tatahimik para lokohin ang kanilang mga biktima sa pag-iisip na lumalayo sila at nagtatatag ng maling pakiramdam ng kaligtasan. Ang mga aswang ay namumuhay bilang tahimik, mahiyaing mga taga-nayon. Gayunpaman, sa gabi kapag sila ay nagutom, sila ay magiging mga uhaw sa dugo ng mga hayop. Mayroong iba't ibang anyo ng mga aswang. Ang tik-tik at wakwak na mga tunog na kanilang ginagawa kapag nangangaso ay nagiging malalaking ibon. Samantala, ang zegben ay nagiging Tasmanian Devil. Gayunpaman, maaari rin silang maging uwak, paniki, baboy ramo, pusang itim, o itim na aso. Ang mga aswang ay maaari ding ibahin ang anyo ng mga bagay. Papalitan nila ang kanilang mga buhay na biktima o mga ninakaw na bangkay ng mga replika na gawa sa mga puno ng kahoy o iba pang uri ng halaman. Ang doppelganger na ito ay uuwi ng may matinding sakit at natural na mamamatay upang maiwasan ang paghihinala. Kinakain ng mga aswang ang puso at atay ng hindi pa isinisilang na mga fetus at maliliit na bata. Sila ay umaatake sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang proboscis, na umaabot mula sa kanilang bibig at umaabot sa sinapupunan ng isang ina upang sumipsip ng pagkain habang ang mga babae ay natutulog. Mabilis at tahimik ang paggalaw ng mga aswang. Napakapayat nila na kaya nilang magtago sa likod ng mga post ng kawayan. Sa kanilang pangangaso, mas gusto nilang maglakbay hanggat maaari para hindi halata sa lahat ng tao sa kanilang bayan ang kanilang tunay na ugali. Naiintindihan nila na kung sila ay makikilala, sila ay agad na papatayin ng mga taga-nayon. Tulad ng mga manananggal, ang wakwak na bersyon ng isang aswang ay nag-iiwan sa kalahati ng katawan nito kapag nag-transform ito sa kalagitnaan ng gabi. Kung ang isang aswang ay magtatapos sa pagpapakasal sa isang tao, ang partner ay magiging isang aswang din sa araw ng kanilang kasal. Gayunpaman, napakabihirang para sa mga nilalang na ito na magparami. Ang mag-asawang aswang ay malamang na mag-isang manghuli sa kalagitnaan ng gabi dahil hindi sila mahilig magsalo ng pagkain. Ang paghihiwalay ay nakakatulong din sa kanila na maiwasang magdulot ng hinala at matukoy. Maaaring piliin ng isang tao na maging isang aswang sa pamamagitan ng pagtali ng isang fertilized na itlog ng manok sa kanilang tiyan. Kapag nakapasok na ang sisiw sa kanilang laman, dapat nilang ibaon ang kabibi sa tubo ng kawayan na may langis ng niyog at dumi ng manok. Pagkatapos ay aangkinin nila ang kapangyarihan ng isang aswang.